ganahan sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Konsehal Father Saldi Fababaer, alas 4:09. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Do not destroy my country. See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine. Yan ang kailangan natin, summer breeze, not a summer heat. Oo, lokoy. Grabe init. Sinapawi sa mga kilikit kasingit-singit. Mga singit-singit. Magandang mainit na hapon, Pilipinas. Ako po si Delio Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes, 25 ng buwan ng Marso. Uy, good news mga kuya. Mga manggagawa sa Bicol Region may dagdag sahod ayon sa Department of Labor and Employment. Sana all. 100,000 prepaid consumers ng Meralco tatanggap ng refund sa utos ng Energy Regulatory Commission. Mga OFW sa Europa pinakakalma ng Malacanang matapos mag-rally at arestuhin ang dating Pangulong Digong Duterte. Philippine National Police maglalatag ng security coverage sa Davao sa kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. O nga pala, sa Biyernes na yan. Happy birthday, Dong, Mr. President. Samantala, Kamara de Representantes sumirit sa Senado ng motion to issue summons para obligahin si Vice President Duterte na sagutin ang impeachment complaint. 10-dash line ng China tinawag na joke at fiction ng defense officials ng Pilipinas. Pambababoy naman sa bandila ng Pilipinas sa isang pro-Duterte rally sa Australia. Pinalagan. LRT-1 nag-extend na rin ng operasyon. Palalawigin ng 30 minuto ang serbisyo simula bukas. Samantala, tugboat at Panamanian na flag vessel nagbanggaan sa karagatan ng Sarangani. 6 kataon na rescue. New Zealand niyanig ng magnitude 6.8 na lindol. Walang tsunami alert sa Pilipinas ayon yan sa PHIVOLCS. At ngayon sa detalye na ating mga balita. Para sa mga taga Bicol, makinig po kayo. Good news dahil tataas ang sweldo ng mga manggagawa sa Bicol Region. Ayon sa Department of Labor and Employment, ang minimum wage sa Bicol ay in-adjust na mula 395 pesos. Magiging 435 pesos na kada araw. Ang wage increase ay ipapatupad ng 2 tranches sa April 5 at December 1, 2025. Tinatayang aabot sa 100,414 na minimum wage earners ang may kinabang sa wage increase. Samantala, ang mga kasambayan naman sa Bicol ay tatanggap ng monthly salary increase na 1,000 pesos.
kung kahit ang kanilang sweldo ay magiging 6,000 na simula sa April 5. Ang makasambay naman sa Zamboanga Peninsula ay tatanggap din ng 900 pesos. Ba't di 1,000? Simula naman sa April 3, dalan upang ang kanilang sweldo ay papalo naman sa pagitan ng 5,000 hanggang 5,500 pesos. Samantala, tatanggap ng refund ang aabot sa 100,000 prepaid consumers ng Meralco base sa utos ng Energy Regulatory Commission o ERC. Ang refund ay magsisimula sa susunod na buwan na nasa 20 billion pesos dahil sa overcollection simula July 2022 hanggang December 2024. Ayon sa Meralco, ibabawas din ang 20 centavos per kilowatt hour na konsumo mula sa kabuuang rate ng Meralco Kuryente Load o K-Load o prepaid users. Samantala, umapila ang Malacanang sa mga OFW sa Europa na maging mahinahon, maging makalma lang kaugnay sa pag-aresto at pagkulong kahit dating Pangulong Digong Duterte sa The Hague din Netherlands. Ito'y kasunod ng pagbabanta ng ilang grupo ng mga OFWs na tumigil sa pagpapadala ng pera sa Pilipinas mula March 28 hanggang April 4 bilang protesta sa nangyari sa dating Pangulong Duterte. Ayon kay Press Undersecretary Claire Castro, na hindi lamang gobyerno maapektuhan kung di pati ang pamilya ng mga OFWs kung gagawin nila ang zero remittance. Umaasa naman si Jose Castro na magiging patas sa kanilang pananaw ang mga OFWs at muling iginiit na nagpapatuwad lamang ng batas ang pamahalaan. Narito si Jose Castro. Sana'y maging patas din po sila sa kanilang pananaw para po maibsan, no, ang anumang pwedeng kahinatnan ng kanilang gagawin. Pero siyempre po, kung hindi po sila magkakaroon at hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila, hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga pamilya. Samantala, maglalatag na ng seguridad ang Philippine National Police sa Davao Region para sa kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, magsasagawa ng prayer rally sa Rotary Plaza, New Corellia, Davao del Norte ang mga taga-suporta nito sa Marso 28. Nakikipag-ugnayan na ang Police Regional Office 11 sa lokal na pamahalaan ng Davao para sa latag ng security coverage. Una rito, nag-rally sa Davao City ang aabot sa 30,000 taga-suporta ni Duterte kasunod ng pagkakaaresto sa kanya ng International Criminal Court. Muling nagpaalala ang National Historical Commission of the Philippines na dapat irespeto ng bawat isa ang watawat ng Pilipinas. Ito'y matapos makita ang Philippine flag na nilagyan ng imahe ng agila ng ilang taga-suporta ni dating Pangulong Digong Duterte sa Australia. Ipinagbabawal ang paglalagay ng marka, disenyo, drawing at anumang imprint sa watawat ng Pilipinas. Anya, labag sa batas ang naturang hakbang kung saan ipinagbabawal ito sa ilalim ng Republic Act No. 849 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines. Sa iba pang balita, dinipensahan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang akusasyong pabago-bago ang strategiya nito sa oras na lumabas ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Aminado si Senator de la Rosa na kailangan niyang gawin ito para mag-survive dahil kung hindi ay tila magiging sitting duck siya sa gobyerno. Naunang inihayag ng senador na handa itong magpaaresto at sumama kay dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands. Ngunit nagbago ang isip nito at sinabing magpapakanlong na lang siya sa Senado. Muli namang nag-iba ang desisyon ni Senator de la Rosa nang sabihin na magtatago na lang ito kapag may arrest warrant na mula sa ICC. Binigyan na ng travel clearance ng Kongreso si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte
na makabiyay sa 16 na mga bansa. Ito'y matapos sa aprobahan ni House Secretary General Reginald Velasco ang request ni Congressman Pulong mula March 20 hanggang May 10, 2025. Kabilang sa mga 16 na bansang pupuntahan ni Congressman Pulong ay ang Hong Kong, China, Malaysia, Indonesia, South Korea, Vietnam, Cambodia, USA, Australia, Great Britain, Northern Ireland, Germany, France, Belgium, Italy at Singapore. Dami. Pupuntahan din ni Congressman Pulong Duterte ang the Netherlands at Japan na nasa unang travel clearance na inaprubahan ng Kongreso. Dahil dito ay extended ang travel clearance ng anak ng dating Pangulong Digong mula sa una niyang request na March 12 hanggang April 15, 2025. Samantala, naghain ng mosyon ng House Prosecution Panel sa Senado para hilingin na sagutin ni Vice President Sara Duterte ang inihaing articles of impeachment ng Kamara laban sa kanya. Ang entry with motion to issue summons ay naka-address kay Senate President Francis Escudero na magsisilbing presiding officer ng impeachment court. Batay sa mosyon, bibigyan ng hanggang 10 araw ang Vice Presidente na sumagot mula nang matanggap ang writ of summons. Si VP Duterte ay kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands kasunod ng pag-aresto sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nahaharap sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC. Tinawag naman na joke o kaya ay katang-isip lamang ng mga defense officials ng Pilipinas ang paggit ng China sa ipinapakalat nitong 10 DAS line. Para kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Admiral Roy Vincent Trinidad, isang joke para sa entertainment purposes ang walang basihang pag-aangkin ng China sa teritoryo na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang ganitong pag-angkin ay posible manong para sa internal audience ng nasabing bansa o maging sa ilang Pilipino para magdulot ng kalituhan at pagkawatak-watak. Narito si Admiral Roy Vincent Trinidad. Joke designed merely for entertainment purposes. It is absurd, no legal basis. It is beyond normal imagination. Sa iba pang balita, good news po para sa mga mananakay dahil extended na rin ang operasyon ng Light Rail Transit Line 1 o LRT1 simula bukas Marso 26. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, extended na ng 30 minuto ang weekday schedule ng LRT1. Dahil dito ang dating 10 p.m. na huling biyahe mula sa Dr. Santos Station ay magiging 10:30 p.m. na. Habang ang dating 10:15 p.m. na last trip mula Fernando Po Jr. Station ay magiging 10:45 p.m. na. Formal nang inilunsad ng Philippine National Police ang Special Task Force Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para sa mapayapang 2025 elections. Pinangunahan ni Area Police Command Western Mindanao Chief Police Lieutenant General Bernard Banak ang seremonya kasama ang Commission on Elections COMELEC, 6th Infantry Division ng Philippine Army at Philippine Coast Guard. Ginawa ang nasabing task force alinsunod sa direktiba ni PNP Chief General Romel Marbil para tiyakin ang maayos at mapayapang eleksyon sa rehiyon. Dahil bukod sa midterm elections ay boboto rin sa kauna-unang pagkakataon ang parliamentary poll sa Oktubre ang mga taga-Bangsamoro. Sinabi ni General Marbil na suportado ng BARM ng mga komunidad sa Bangsamoro Region ang nasabing hakbang. Samantala, kinasuhan ang paglabag sa graft and
Practices Act sa ombudsman ng incumbent mayor ng Concepcion Tarlac na si Mayor Noel Villanueva at 3 iba pa. Sa eksklusibong panayam ng DZRH kay Attorney Nicole Jane Santos, isang councilor sa Concepcion Tarlac, sinabi nitong nag-ugat umano ang pagsampa ng kaso dahil sa ipinatayong bagong munisipyo sa naturang lugar. Ayon kay Attorney Santos, Marso 2 nagsimula ang bidding para sa mga proyekto o mga kagamitan para sa munisipyo at dapat na matatapos kahapon Marso 24. Ngunit bago pa man umano matapos ang bidding process ay laking gulat na lamang nila nang makita sa bagong munisipyo na nakakabit na ang mga kagamitan katulad ng aircon, cabinet at mga lamesa dahil o kahit na hindi pa tapos ang bidding process. Narito ang pahayag ni Attorney Santos. Then yung kaso po na pinail nila is kasama po yung regarding po dun sa bidding na nangyari dun sa mga projects po ng mayor's office po. And ang pinail po nila is graft and corrupt practices po under RA 3019. Babalikan natin alam pang detalye na ating mga balita. LRT1 nag-extend na rin na operasyon at palalawigan ng 30 minutos simula bukas. Standby Let Narciso Malacanang kumambyo sa usapin ng posibleng freeze order sa mga assets ari-arian ni dating Pangulong Duterte. Naku, si Senator Bato de la Rosa na nagtatago ngayon. Tinanggalan na ng police security. Hala. Samantala, ulat na deployment ng isa pang US Typhoon missile sa bansa. Welcome sa Armed Forces of the Philippines. At 6 katao na sangkot sa notary fraud. Inaresto naman sa Makati City. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Para sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Doktora Isa Suntay. Ang bilis na oras, alas 4:25. Sa Miss Thea. Ganap ng alas 4:33 ng hapon. Flash Report. Flash Report! Ang init-init ng panahon pero meron pang nangyayaring sunog. Saan ang sunog, Miss Thea? Bagong Pag-asa, Quezon City. I-detail mo ang balitang yan, RH5 Val Gonzalez. Val. Miss Thea, Mayor, alas 4:17 ngayong hapon nang ideklara na ng Quezon City Fire Department na kontrolado na ng mga bumbero ang sunog na sumiklab dito sa Road 8, Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. Alas 3:38 nang magsimula, alas 3:38 ngayong hapon nang magsimula itong sunog. Sa report ng Quezon City Fire Department, residential area ang tinutupok ng apoy. Wala pang report kung gaano karaming mga kabahayan ang naapektuhan nitong sunog. Wala namang napapaulat na nasaktan o nasugatan sa sunog na umabot ng ikalawang alarma. Ulitin ko lang, Mayor at Miss Thea, wala lang dapat na ipangampay ang mga residenteng malapit dito sa lugar, dito sa bahagi ng Road 8, Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City, dahil kontrolado na, under control na ito ng mga pumpero na nag-aapula ng sunog. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Val Gonzalez. Kaya ingat po sa sunog, mga kuya, mga ateng. Bago ang report mula sa Malacanang, bakit ano bang gagawin sa assets sa ari-arian ng dating Pangulong Duterte? Ipi-freeze ba yan, Miss Let? Happy birthday muna kay Colonel Joseph Dator, ang ating military attaché sa bansang Spain. Binabati ng mga brethren sa Hiram Lodge. Happy birthday din kay Kuyang Marvin Biloria, Kuyang Jagger Caliso, at siyempre ating dalagang bukid sa News Center.
Miss Giselle Ricafort na hindi pa nagpaparamdam. Ayan. Hindi pa ginagalaw ang baso, Lakay. Oo nga ha. Ayan. Hirap ba magparamdam itong si Giselle Ricafort? Matumal? Di naman Ilocana ito. Di naman Boholana. Ayan. At advance happy birthday kay dating Pangulong Digong. Nako. Paano kayo magbe-birthday sa sa kulungan sa ICC ha? Pwede bang magdala doon ng cake ang kanyang pamilya? Si Vice President Sara at kanyang mga supporters. Happy birthday din kay Gloria. Uy, birthday pala ni Gloria ha? Si Goya Magno ng MBC Sales. At ganoon din si Teo Bono at John Ken Nieto. Sa detalye pa rin ating mga balita, Malacanang kumambyo sa usapin sa posibleng pag-freeze sa order ni dating sa assets, ari-arian ni dating Pangulong Digong Duterte. Bakit let ill-gotten wealth ba ang mga yan? Bakit i-freeze? Alamin nga natin report mula kay Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay Miss Thea, binawi ni Palace Press Officer Claire Castro ang naunang pahayag na ipauubayan ng pamahalaan sa Anti-Money Laundering Council ang anumang freeze order na maaaring ipalabas ng International Criminal Court laban sa mga ari-arian ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press briefing sa Malacanang, nilinaw ni Castro na walang ibinibigay na anumang commitment ang administrasyon sa pagpapatupad ng anumang utos mula sa ICC. Naninindigan niya ang Marcos administration na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Narito si Yusek Castro. There is no commitment on our part, on the part of the administration, if we will comply with any order issued by the ICC, considering that the ICC as of the moment has no jurisdiction over the Philippines. Director Matthew David na hanggang ngayon ay wala pa silang natatanggap na anumang request mula sa ICC o sa anumang kaugnay na ahensya. Sakali anyang makatanggap sila, susuriin ito at ikokonsulta sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno para matukoy ang magiging tugon ng Pilipinas. Tiniyak ni David sa publiko na patuloy na gagampanan ng AMLAC ang kanilang mandato alinsunod sa batas at itinatakdang mga proseso. Ito si Let Narciso para sa Disney. Bakit ba napag-usapan kasi yung freeze order sa assets ng pamilya Duterte, Miss Let? Oo, Lakay, dahil dun sa kanyang kinakaharap na kaso sa ICC. Ayan, iba naman yun aanhin yung assets ng ICC. Ayan, anong kinalaman ng kanyang mga assets sa sa crimes against humanity? Ang binabanggit Lakay ay maaaring ito yung maging hakbang ng ICC dahil dun sa proseso nung pagdinig dun sa kanyang kaso. Okay. Kumusta ang Pangulong Marcos? Anong schedule ngayong araw ng Martes? May meeting siya kanina Lakay, sectoral meeting sa Department of Agriculture at DSUD. Ang binabanggit kanina ni Yusek Castro na pag-usapan ang tungkol sa mga pabahay at mga proyekto pa ng DA. Babuti pinatawag ng Pangulong Marcos nagkalimutan na sa pabahay Nasa na yung 1 million housing project ni Secretary Acusar? Ang binabanggit Lakay ay maraming pabahay yung napag-usapan. Saan? So, aabangan natin. Saan? Asan yung marami? Oo, sino na kinabang dyan? Saan? Baka puro drawing na lang yan. Aabangan natin sa kaya. Kulang pa yung detalye pero binanggit na tungkol sa housing projects at sinabi nga na marami yung mga proyektong yan. Ayan, tama lang yan, Mr. President. Yung mga cabinet members po ninyong natutulog sa pansitan. Ayan, ipatawag niyo, i-update nyo kung hingan nyo na update. Ano na nangyari sa kanilang mga departamento? Correct. Anong kanilang ginagawa? Ayan, kung pwede lang sana, araw-araw, linggo-linggo, may papatawag. Correct. Para ma-alerto sila, hindi natutulog sa pansitan, hindi kampante. Yan. Lakay, nangingi ng update ang presidente dun sa mga accomplishment ng bawat ahensya. Linggo-linggo yan sa kanilang sectoral meeting. Kasi ang lata niya, ang tama niya sa presidente, hindi naman sa cabinet secretary. Marcos administration ang lata niyan. Tama Lakay, kaya kinukumusta ng presidente yung kanyang mga programa dun sa mga
miyembro ng gabinete. Wag lang kumusta. Ayan, napagalitan pagka di ginagawa yung trabaho. Pag mabagal. Oo. Bigyan ng warning. Ayan. Pag walang resulta, lakay. Pwede bang magbigyan ng memo sa mga cabinet members ang presidente? Within 24 hours or 3 days, please explain. Notice to explain. Otherwise, stricter penalty will be imposed. Naks. Okay, maraming salamat, Miss Leta. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea. Samantala, Senator Bato de la Rosa tinanggalan ng mga police security. Hala. Bakit? Sa bagay, mahirap nga naman. Kung sakali magtatago siya, Lakay, mahirap nga magtago nung meron nakabuntot sa'yo. No? Magtitip sa kanya unless na super loyal yung kanyang security. Inetalyo ang balitang yan. RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Estella Mayor tinanggalan ang kanyang police security si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang kanyang kinapirma sa mga miyembro ng Senate media sa isang phone interview. Ayon kay De La Rosa, ito ay ang 2 pulis na naka-assign sa kanya sa Davao. Nagulat umano ito nang dumating sa Davao ay wala ng kanyang police security dahil ni-recall umano sila ng kanilang mga opisyal. Ganun pa man ay naintindihan umano niya ito dahil nag-iingat lang ang mga opisyal ng PNP. Lalo ngayon na sila ay pinag-iinitan ng administrasyon. Hindi naman ito big deal sa kanya dahil may mga retiradong sundalo at pulis na nagboluntaryong sila muna ang kanyang security sa ngayon pagdating sa Davao. Sa Maynila naman ay wala siyang problema dahil nanatili pa rin ang kanyang mga matagal ng police security mula sa Police Security and Protection Group o PSPG. Ito si RH28 Raymond para sa DZRH Mayor. Asan si Senator Bato? Andito na ba o nasa probinsya pa rin? Nasa kanila daw, Mayor. Taga Davao ba si Senator Bato? Davao City ba siya? Taga Santa Cruz, Davao del Sur, Mayor, si Senator Bato. Kanina habang 2 beses naming phone interview dahil nung una, naputol dahil sabi niya, tika, kukuhanan muna ako ng dugo, parang nagpapacheck up yata sa isang hospital or isang medical facility. Then after mga few minutes ulit na ituloy yung phone interview. So 2 beses na nagkaroon siya ng phone interview kanina, pero ayaw niyang banggitin kung nasaan siya. Dito sa kung saan man siya sa Mindanao or sa anumang bahagi ng ating bansa, Mayor at Ms. Thea. Pero siya ba ay magpapahuli daw ng buhay? Oo nga, sabi niya. Hanggat hindi daw niya nababanaagan na may katarungan para sa kanya, magtatago siya. At kung wala daw local kautusan mula sa isang local court, ay hindi daw siya tatalima dahil hindi nga niya kinikilala yung arrest order mula sa International Criminal Court o ICC. Paano yung sinabi niyo, Lakay, nasasamahan niya si dating Pangulong Duterte? Hindi ba nagtampo ang dating Pangulo dahil hindi siya sinamahan? Hindi daw masama, Ms. Thea at Mayor, ang magbabago ng strategy. Ganun ba sa bagay? Self-preservation at siguro nabasa na rin ni Jel Bato. Ayan, ini-scan ko kanina yung mga kinasuhan ng International Criminal Court. Bukod sa mga dating presidente, abay meron din mga generals, military at police generals sa iba't ibang bansa na may kasong crimes against humanity. Tsaka ang masaklap doon, Mayor, di ba, meron ngayong kwento doon na ito. Hindi naman sa pananakot, pero may record din ng ICC na doon na sila inabutan ng hininga sa ICC dahil sa sobrang katandaan. Inabot na sila doon dahil sa bagal pati nung pag-usad ng kaso. Oo nga, parang sa ICC, hindi yata uso ang speedy trial sa kanila. Abay, mantakin mo. Bagal din pala. Next hearing ni dating Pangulong Digong, September pa. O ilang buwan yan. Kaya nga, minsan kung titingnan mo, Mayor, parang akala natin dito lang sila yung mga matagal. Doon din pala. Mas matagal pa sa kanila. Kaya mangyayari doon, dahil napakalayo, ibang bansa, para pang doon pa lang, paglipat pa lang sa'yo, parusa na. Okay. Sige, maraming salamat, Raymond. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Mga po ko sa ating Pangulo, meron siyang isang salita. Talagang meron siyang bayag. Sinong may bayag, Senator? Mga po ko sa ating Pangulo, meron siyang isang salita. Talagang meron siyang bayag. Samahan natin, General Bato! Sa Senado, iboto si Bato. Sagot ka ni Bato, itaga mo sa Bato. Sa Senado, iboto si Bato. Itaga niyo sa Bato. Siya ay magtatrabaho sa Senado. Sagot ka ni Bato. Yes, sir! Sagot kita, itaga mo sa Bato. General Bato de la Rosa, numero 24 sa balota. Para senador, iboto. Paid for by Friends of Bato de la Rosa. Paano kaya pagka nanalo ulit si Senator Bato? Paano atin ng sesyon? Ayan. Samantala, House Minority Leader Marcelino Libanan tatayong lead counsel ng House Prosecution Team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Arrest number 12, Milky Rigunan, please come in. Manang Milky Sikoya. Nakayate si House Minority Leader Marcelino Libanan ang tatayong lead counsel ng 11-man House Prosecution Team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Itong inahayag ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, isa sa miyembro ng prosecution team. Pinili ni Libanan ang kinatawan ng 4-piece party list dahil siya ang pinaka-senior sa mga miyembro ng prosecution panel at dating chairman ng House Committee on Justice. Narito ang announcement ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez. Myself, that we have appointed, constituted, and empowered the most senior member of the public prosecutors, the Honorable Marcelino C. Libanan, to perform the following acts on behalf of all public prosecutors in the VP Duterte impeachment case. A. To execute the verification in relation to any petition, motion, pleading that must be filed on our behalf. B. To sign and file any motion, pleading, or submission on behalf of the prosecution. And C. To execute all other documents and perform all other acts necessary to give effect to the foregoing authority. Thus, in summary, we have instituted the Honorable Libanan to be empowered to sign any of these documents in relation to impeachment. Samantala, personal na pinangunahan kanina Lakay at Teya ni Libanan ang pagsusumite sa Senado ng writ to issue summons para obligahin si Vice President Sara Duterte na sagutin ang impeachment complaint. Ang entry with motion to issue summons na may petsang March 13 ay naka-address kay Senate President Francis Escudero na layuning atasan ng Vice Presidente na sagutin ang articles of impeachment sa loob ng 10 araw matapos matanggap ang writ of summons. Ngayon ay nasa The Hague, Netherlands si VP Sara dahil sa detention ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi nila Libanan at Gutierrez na pwede niyang sagutin ang summons via online o pwedeng pumunta sa consulate sa the Netherlands. Pero ang aminado rin sina Libanan at Gutierrez na depende pa rin sa Senado kung aaksyonan ang summon. Lalo't ang timeline ni SP Escudero ay June 2 ang presentation ng articles of impeachment at July 30 naman ang umano'y pagsisimula ng impeachment trial. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ulat na deployment ng isa pang US Typhoon missile sa bansa, welcome sa AFP. Detalye mo ang balita RH52. Bakit isa lang? Sana dagdagan pa Enyel para panakot din sa China. Ayan. Try pa lang Lakay. Detalye mo ang balita, Enyel. The more, the merrier. Yan ang reaksyon ni Armed Forces of the Philippines spokesperson, Colonel Francel Padilla, sa ugong na deployment ng pangalawang US Typhoon missile dito sa bansa. Sa pulong balitaan sa Camp Aguinaldo, sinabi ni Padilla, maging ni na Army spokesman Colonel Luis de Maala at Navy spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na welcome development ito sa sandatahang lakas. Pagkakataon kasi man ito para makapagsanay sa isang modernong armas na unang dinala ng mga Amerikano noong nakarang taon. Dagdag naman ni Trinidad, hindi ito para pagandaan ng isang kaaway na bansa, kundi para lamang mapalakas ang defense posture ng Pilipinas. Pakinggan natin ang opisyal. The Philippine Army and the AFP spokesperson mentioned that we welcome all opportunities to be able to train
with modern weapon systems. The defense posture of the Republic of the Philippines is not designed against any other country. It is an action of a sovereign state. In the region, we have been abiding by the rules-based international order. We have been supportive of the rules-based international order. We have been abiding by international law. Ginawa ng AFP ang pahayag makaraang sumulpot sa mga report na inihahanda na pangalawang Typhoon battery para ipadala dito sa may Pacific region. Bago gunitang paulit-ulit ay narereklamo ng China itong missile system na nagpapataas di umano ng tensyon sa rehiyon. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Babalikan po natin ang mga reports. Standby Noche Kaka, si standby Miss Josa Cruzan sa ating showbiz. At muli nating inaayahan ang mga mahilig sa photography. Abay, sumali kayo at baka manalo kayo ng limpak-limpak na premyo. Dahil ang Philippine Amusement and Gaming Corporation ay nag-aanyaya sa lahat ng mga amateur at professional photographers na lumahok sa PAGCOR Photography Contest na may temang Infrastructure for Economic Development. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, layo ng photo contest ngayong taon na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura ng ating pamahalaan katulad na lamang ng mga highways, mga tulay, seaports, airports at pa sa pag-unlad ng ekonomiya. Maring magsumite ng photo entry sa ilalim ng tatlong kategory. Ang conventional, mobile, ayan, pwede pong gamit ang cellphone, at drone. At para sa karagdagang detalye, mag-log-on lamang sa kanilang website www.pagcor.ph/photocon 2025/index.php. Binabati natin si Kuyang Alex Flores ng Toyota Valenzuela. Classmate Manny Boy Pexon, Drilon. At Kuyang Noel Mendoza. Ayan, magandang hapon at muli ang mga brethren ay inimbitahan ng TM Masonic Lads sa kanilang public installation sa Grand Lodge sa Friday. Incoming Worshipful Master Neil Alcaraz, Senior Warden Rolly Masangkay at Junior Warden John Fama. Guest of Honor Speaker, Right Worshipful Robert Joseph Moran. At ganoon din ang mga brethren sa Alium Sepa Masonic Lodge sa Bungabon, Nueva Ecija sa Sabado naman makuyang March 29. Incoming Worshipful Master Mark Joseph Santiago, Senior Warden General Moises Pagaduan, Noble Sir. Ang Onion Magnet ng Nueva Ecija, Junior Warden Romar Cambri. Oras, Miss Teya. 7 minuto bago mag-alas 5 ng hapon. Oras, Miss Teya. Laka, 1 minuto na lang bago mag-alas 5. Abay, bago tayo magpaalam, batiin mo natin si Kuyang Father Lito Jimenez ng IFI. Ay Kuyang, ingat sa biyahe. At si Kuyang Colonel Boots Guevara. At si paring Boy Katipay. At Mr. Michael is my guy. Dr. Well Aguila at Kuyang Benji Kahukum. Pero bago ang mga reports, abay po ikutin muna natin ang ruleta sa ating DZRH Ikot Lakas Tama promo nandyan sa may Valenzuela City. Narito si Kyle Bulyas. Nasaan si Ninong Sherwin, ha? Yan. Ba't yung inaanak ang nandyan? Kyle Bulyas, marami ka bang nabigyan ng aginaldo dyan sa Valenzuela City? Kyle. Iikot ang mata mo kapag nanalo ka sa aming instant papremyo, cash, groceries at DZRH merchandises. Abangan ang DZRH Rubik Team sa Transport Terminal sa kayan sa inyong mga lugar dahil mag-iikot na ang DZRH Ikot Lakas Tama. May premyo ka. Magpaikot ng aming ruleta at lakas tama ang makukuha mo mga papremyo.
Kyle Bulyas, ayan, sino ang mga nabigyan mo ng nanalo sa ating ikot lakas ruleta? Lakay at Miss Thea, panibagong araw, panibagong ikot lakas tama at umikot na nga ang mata nitong mga sumali sa ating promo. Dito yan sa may umikot ang mata. Nandito tayo ngayon para mamigay ng papremyo sa ating mga jeepney driver, mga commuter. At yan ang ikot lakas promo ng DZRH. Kabilang sa kanilang mga napanalunan sa ating ruleta ay of course DZRH merchandises, bigas, grocery bag at syempre pera. Narito ang mga mensahe ng ilan sa mga maswerteng nanalo sa ating promo. Maraming salamat DZRH. Maraming salamat po DZRH. Maraming salamat DZRH. Maraming salamat DZRH. Maraming salamat DZRH. Dami-dami niyan ha. Ayan, isang bus na yan ha. Ano-ano yung mga... Ay karamihan. Marami sa ating mga nakita sa ating promo ay mga rider ng mga motorcycle ride-hailing applications. At kaya naman sa mga commuter at mga jeepney driver na nakikinig ngayon sa DZRH, magkita-kita tayo sa mga sakayan dahil kami maghahatid sa inyo ng saya at papremyo para sa inyo dito lang yan sa DZRH Ikot Lakas Promo. Sa pangalan ng buong pwersa ng DZRH News, kasama sina Sherwin Alfaro, Wina Hesoro at ang ating classmate na si Roan Malate, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Kyle Bulyas. Para sa mga nag-aabang din po ng ating DZRH Ikot Lakas Tama Promo, abay para sa mga terminal po dyan, mag-abang lang po kayo ha. Terminal ng bus, terminal ng tricycle, jeepney, taxi, ayan. Chill-chill lang kayo dyan, ha? At pupuntahan kayo ng ating ninong ng bayan. Kahit hindi Christmas, ayan. Tuloy ang Christmas dito, siyempre naman. Everyday, rain or shine. Report mo lang kay Noche. 6 na individual na sangkot sa notary fraud arestado sa entrapment operation sa Makati City. Idetalye mo ang balita, RH27 Noche, Kakas Noche. Miss Thea Lakay, natiklo sa entrapment na operasyon ang 6 na staff ng isang notarial service dahil umano sa falsification of public documents at usurpation of authority sa lungsod ng Makati. Kinilala mga na-aresto na sina alias Romeo, Rosalie, Normilin, Romalyn, Sani at alias Norma. Isang 38 anyos na lawyer na si alias Pechi ang nagpapasaklolo sa pulisya. Sa reklamo ng lawyer, ginagamit umano ang kanyang credentials nang hindi otorisado para sa notary public. Nakatanggap umano siya ng email na ginagamit sa pagnonotaryo ang kanyang pangalan. Dito na ikinasa ang operasyon at isang pulis ang nagpapanggap na magpapanotaryo dahilan para maaresto ang mga suspect. Na-aresto o na-recover sa lugar ang maraming tarasong notarial paraphernalia at iba pang falsifikadong unanong dokumento tulad ng documentary stamp, notarial seals, stamp pads, acknowledgement receipts, security declarations at contract of lease. Kulong na ang mga suspect na ngayon ay maharap sa patong-patong na reklamo. Magkano notaryo dyan, Noche? Magkano notaryo? Isang notaryo? Depende sa dokumento lakay. Okay. 500. Oo, depende sa dokumento lakay. Pero ang pinakano dito lakay 500 pesos. Balik sa inyo lakay at Miss Thea. Ayan, maraming salamat. Muchas gracias, Noche Kakas. Buenas tardes. Kaya lang bakit lakay? Yung mga small time mga hinuhuli, dapat yung mga drug lord, mga ganyan, mga kriminal. Sige na nga. Showbiz, Miss Thea. Miss Universe 2024 Victoria Ketelvig dibisita sa Pilipinas. Anong nationality niya? Ba't ganyan ang pangalan? Taga Denmark. Doon sa lugar ng mga ang babae naka-eskaparate. Mga eskaparate. Ay, kasi live model sila ganyan. Amsterdam pala yun. Denmark pala yan. Okay. Sorry. Wrong address. Mea culpa. Ito tayo mo ang balita. Diyosa ng showbiz, Diyosa Cruzat.
Lakay at Miss Eya ang nakatakdang bumisita ng Pilipinas. Ang reigning Miss Universe na si Victoria Quezalvega ngayong Marso. Ayon sa Instagram post ng pageant organization, darating sa bansa si Victoria ngayong araw at mananatili hanggang March 30. Ang pagbisita ng reigning Miss U sa Pinas ay kasunod ng kanyang 7 araw na pagbisita sa India na bahagi ng kanyang ongoing Asia Tour. Noong nakaraang buwan naman ay pumunta si Victoria sa the Netherlands bago siya umuwi sa Copenhagen, Denmark. Si Victoria ang kauna-unahang Danish Miss Universe matapos talunin ang mahigit 100 kandidata, kabilang na si Chelsea Manalo ng Pilipinas. Hindi naman tiyak kung muling bibisita si Victoria sa Maynila para sa Miss Universe Philippines 2025 Coronation Night sa May 2 na gaganapin naman sa Mall of Asia Arena. Para sa Break Time Showbiz. Saan gagawin? Samoa? Yes, Lakay. Coronation Night ng Miss Universe Philippines. Oh, ganda naman to. Parang manika. Parang Barbie, Lakay. Ayun, sasabihin ko, parang Barbie. Nakakayang dumikit, Lakay. Parang hindi ako didikit sa kanya. Ayan. Siguro 10 paligo lamang nito kay Josa Cruzat. Labing isa, Lakay. Labing isa. Maraming salamat, Josa. Pabalik sa inyo, Lakay at Miss Thea. The road is long. Oy, maraming salamat, Mr. Michael is my guy. Oy, magandang hapon, Kuyang Robin Go, ha? Ng Kutang Bato Masonica Lads. At binabati natin si Kapitan Rex Kayanong ng Antipolo, ha? Na kahit mainit ang panahon ay nagkakape pa rin ng mainit na kape. Ba't nga bang sarap magkape kahit mainit ang panahon? Totoo, ano, ha? Napapreskohan daw. At sabi ng ating business correspondent Michael Guy, magkano? Nagsara ang palitan sa dolyar, Miss Thea. Aba, bumabagsak ang halaga ng piso, tumataas ang dolar. 57 pesos and 60 centavos. Aba! Samantalang kahapon 57.32, ha? Ang lakas ng tumaas lang 30 centavos. Correct. At yan ang kabaran din pala tuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Mga balansyadong balita susunod na. Ala pa rin ba si Henry Uri? Lagnat laki. Ganun ba? Nandyan na. Ayan. Nandyan na. Akala ko sobra pang dinadamdam ang pagkakulong ni dating Pangulong Digong. Ayan. Akala ko kinabag lang, Lakay. Henry Uri at Miss Kay, Karen Oyong. Bye-bye. Ingat. Stay safe. He ain't heavy. He's my brother.